Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay February 13, 2024. So advance happy Valentine's po sa inyo. So hopefully bukas hindi bloody red yung yung market natin. So maganda na may ginalaw ng index natin, pero parang hirap na hirap siya, no? Kasi nagkakaroon tayo ng mga inverted hammer dito sa index natin. So anyway, very good pa rin naman yung galaw natin. Nag-up tayo for 0.3% for today's trading natin. Ayan. So very good. Yung mga blue chips natin is medyo maganda po yung kanilang galawan naman. So nag-gain tayo at yung index natin is nag-close na 6,827.92. So may konting bounce tayo dun sa red candle natin kahapon. Akala diretso na pullback na yung galawan ng ating market. Okay? So meron pa rin tayong, tsaka ano pa rin namimili pa rin yung foreigners ay ano. So meron pa rin tayong 81.06 million net foreign buy dito sa market. So marami sa mga stocks natin naggalawan for today's trading. Ayan. So SPNEC, yung mga trending stocks natin, SPNEC yung nanguna. So finally nagkaroon siya ng breakout doon sa descending triangle formation natin sa kanya. So meron siya kasing catalyst, tinanggal si Emirates sa small caps sa Pilipinas sa small caps index list natin, and then pinalit itong si SPNEC naman natin. Ayan. Tapos bili ng bili yung foreigners natin sa kanya, meron siya ulit. Si MGen yata to, no? 24.9 million net foreign buy. So parang may balita kanina, may news at nireveal nga na namimili pala si MGen ng shares dito kay SPNC. So malamang siya yung nakita natin na net foreign buy every day. So kanina is 24.5 million naman. Okay? So pangalawa sa trending natin si Monde. So sumipa din. Yung price action niya is nag-up ng 4.12%. Meron siyang net foreign buy siya ulit 13 million net foreign buy. Ayan. So may pumupondo kay Monde natin. And then si Converge, ito wala pa rin foreigner. So pero umakyat naman 4.33% up si Converge po natin, pero meron siyang net foreign sale na 67.66 million. Ayan. So ayaw tantanan si Converge natin. At pero umakyat naman yung price action niya, umakyat. Ayan, tingnan natin kung kayanin niya, mas maganda sana bumalik tong foreigners natin na to. BSC negative 1.83%. So medyo broken na yata yung yung flag formation natin sa kanya. Meron siyang 512k net foreign sale. Double Dragon, so alam natin yung catalyst niya from the past few days. So yung pangalan niya na secure na daw niya. Hindi pa yata nag-umpisa yung listing niya, pero meron na siyang pangalan. HBNB ba yung nakita natin kay Double Dragon. So nag-up siya ulit ng 0.96%. Meron siyang 79k na net foreign buy sa market. And then syempre, itong si DMC natin, marangkada yung galaw niya. So 2.7% meron siyang 502.05k net foreign sell dito sa market. Pero maganda yung galaw niya kasi dire-diretso na umakyat dahil nga doon sa interest ng kanyang buyout para kay CHP naman natin. Okay? So yun po yung ating mga trending stocks. So hopefully gumagalaw yung mga alaga mo na stocks for today. Disclaimer guys, mga bago sa channel natin as usual, yung ating video is for educational purposes lang. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po doon sa stocks na bibili mo naman. And then, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. As usual guys, subscribe ka lang. And then kung gusto mo is join ka po dito sa ating pinaka-trading community. So PSC Market and Trading Investing. Okay? So sa mga nakasubscribe as usual, maraming salamat po doon sa mga nanonood sa atin dito sa ating trending stocks review, company reviews, yung ating mga sample trades, yung ating basic indicators, risk management, PSC stock market studies natin. Okay? So double check mo na lang po 'yan. At sa mga cryptos, lakas ng galaw ni Bitcoin natin. So nasa 50k si Bitcoin, pero yung mga play to earn games natin medyo natutulog siya. So check mo lang po 'to. So hopefully mabuhay yung mga yung mga play to earn games na nire-review natin last time. At follow mo din ako dito sa mga social media, dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. So check mo na lang po yung mga post natin or dito sa ating Facebook page. Ayan, ang dami niyang post doon. Facebook page na Palaboy Trader. So double check mo na lang po yan. Sa mga articles natin dito sa Putagipik, sa local market, sa US, at saka sa cryptos, follow mo na lang po. And then yung money earners sa mga side hustles naman natin. Okay? So tignan natin yung summary ng index natin, yung galawan natin for today's trading natin. So
maganda pa rin yung ano So namimili pa rin yung foreigners natin kahit na medyo may pagka-bearish yung yung mga candles na lumalabas sa Philippine Stock Exchange natin. So umarangkada pa rin naman yung ating galaw sa index natin. So nandiyan pa rin kasi yung support ng ating foreigners. Okay? So based dito sa galaw, baberde lahat na nakikita natin. Pinakamataas dito si industrial natin 0.53% followed by holding firm 0.49 at saka mining and oil natin na 0.49% naman. Okay? So ito yung mga binenta ng foreigners, RCB, Union Bank, AP, BSC, MER, ANI, CNPF, DNL, CHP, Ionics, DMC, FBC, Alicrich, Philrich, MEG, MRITS, RLC, SMPH, at saka si Converge. Ayan, si Converge, ang laki ng binenta. So, ito naman yung mga binili ng ating foreigners, BDO, BPI, Metrobank Security Bank, MFC, FPH, SCC, FCG, GSMI, AC, All HC, ayan, markada, Globetel, at saka si dito naman natin. Okay? So, Jollibee, new addition to Boro Food Scene, Tony Tan Captions, Jollibee expands across NYC with Brooklyn debut. Ayan, so dumadami si Jollibee natin sa US. Figaro Coffee recorded a 7% increase in attributable net income to 194.75 million. Inflation report. So ano ba yung mukhang ngayon yata natin malalaman yung inflation report dito sa bandang US. So mamaya medyo nagpo-pullback eh. Tapos si Bitcoin nga natin, ayan, so halos malapit na siya sa peak natin last time, di ba? 60K lang naman yung pinaka-peak natin last time. Tapos ngayon nasa 50K na siya. Ayan, so congrats doon sa mga nag-invest sa Bitcoin. So finally, bilis niya, no? This early last November, October last year, nasa 26K lang tayo. Pero ngayon, uh, February is nasa 50K na yung galawan natin. Aritz board cleared property for share swap, issuance of 841.3 million. Primary common shares to Ali and units. Asia markets rose on Tuesday. Overseas, okay, BPI. Naman natin yan. ASEAN to invest over 641 million in renewable energy in Australia. SPNEC replaces Emirates. So ito po yung pinaka-catalyst natin kay SPNEC. MER increases ownership in SPNEC. Ayan, pati si MER nag-invest. Pati si, di ba, MGens. MGen kay MPI yun, di ba? AREITs, shareholders approve plan property for share swap transaction worth 28 billion peso. Okay? So Petron, paparamdam. Asian energy-related stocks decline with oil after Iran foreign minister flagged Israel-Hamas conflict. Yan. So gera na naman pala yan. ASEN, okay? Pledges support for yung ating Australian embassy. PH Gaming, the Philippine electronic gaming sector generated 58.16 billion. Sino ba yan? Si Bloom lang yung Tanda ko ngayon. FCG, quarterly profit is 7% year over year. 121% yung quarterly profit. So maganda rin pala yung yung earnings nitong si FCG natin. How does LPG derive income from PNB when PNB hasn't declared dividends? Ayan, so may article si Mercado Barkada. Bitcoin, Double Dragon. So ito yung ticker symbol niya po dun sa bandang US, HBNB. Okay? So land grabbing was sound tycoon. Tapos yung galawan sa US market kagabi is medyo mix, may berde at saka may red. Pero ngayon, parang red siya. So nag-aantay yata ng inflation report yung ating US market. Okay? So yun lang po yung ating mga news for today. And then, as usual guys, yung ating Patreon is always open doon sa mga gusto ng guides sa trading, investing sa Philippine market. Check mo lang po to, sali ka lang po dito sa community naman natin. So open po yan sa Philippine market, investing and trading po tayo. Okay? So double check mo na lang. Okay, so punta tayo sa chart. Parang hirap na hirap sa index. Pero verde naman siya, di ba? So nag-gain yung index natin ng 0.3%. Tapos meron pa rin foreigner. Ito yung maganda, 81.06 million. So tingnan ulit natin yung foreign buying natin. So dire-diretso pa rin. No? Araw-araw pa rin na nag-iimpok. So bumibili pa rin ng bumibili yung ating mga foreigners dito sa market. So kaya yung inaasahan natin na
pullback na malakas kasi meron tayong inverted doji dito, medyo napipigilan niya. Pero inverted hammer pa rin, no? Inverted hammer, red candle, and then another maliit na inverted doji dito sa markets naman natin. Hopefully, hindi siya bumagsak kasi meron namang foreign buying sa market natin. Okay? So 6-7 pa rin naman yung pinaka main na support natin, and then yung immediate resistance is 6.9, no? 6.9, halos mag 7K na pala tayo dito sa index natin. Okay? So marami pa rin umarangkada ng mga stocks during this time, at may chance ulit mag-touch sa overbought level si PSE. So maganda yung ginagalaw ni PSE natin kasi hangga't hindi siya nag-pullback ng malakas sa galawan natin, di ba? Pwedeng umarangkada yung mga individual na stocks natin kasi parang bullish siya, di ba? Kung mapapansin mo yung RSI movement natin is nandito lang sa bandang taas ng RSI 50 level. So medyo bullish pa rin yung sentiment po ng ating market. Ayan. So hopefully hindi bad sign yung nakita natin na Dow G last week dito, 'di ba? Itong galawan natin na to. Okay? So Thursday siguro na napuwersa lang siya kasi nga medyo mahaba yung holidays natin from last week, 'di ba? Yung ating Chinese New Year celebration. Hanggang ngayon, holiday pa rin yung mga Chinese na katrabaho natin dito sa Malaysia naman. Okay? So tingin tayo dito bago siguro sa US market yung winners natin for today. Tingnan natin na SPNEC, so 6%. SSI, nabuhay ulit si SSI. Ayun, laki ng candle. 5.7% Converge. Ayan, panalo sa galawan. Si Monde, 4% din. Tapos nabuhay na si Robinsons Retail Holdings, DMC. Ayan, diretso yung galaw ni DMC. PXP, gumalaw. All HC, nabubuhay si All HC natin. Robinson, yung paborito natin SAC. At saka si ABA, 1.85%. Sa losers, INEX, so nag-drop siya, 8.93. Yung iba mga penny stocks. Sino pa ba? LC, wala namang volume to. Si Ani, ayan, walang tigil si Ani, Emirates kasi tanggal dun sa small cap index, MRC, pabagsak pa rin. PLC, may pullback siya. Pero uptrend pa rin yung galaw ni PLC natin. At saka si BSC, negative 1.83%. Okay, so balik tayo sa PSE. And then pag-usapan natin yung galawan dito sa global markets. Ayan. Okay, so based dito sa galaw ng US market, mapula. Mapula mamaya. So Nasdaq futures, negative 0.56%. Dow futures, negative 0.13%. And then S&P is negative 0.34%. So based dito sa galaw, mapula nga mamaya. European markets, nagda-drop. Asian markets, mix tayo, no? So may mapula pero karamihan more than 1% yung sa Indonesia ba to? GKSE negative 1.2%. So the rest is maganda nga si Japan nag-up siya na 2.89%. Okay? So medyo maganda yung galaw dito. Tapos yung crypto natin, ayun, medyo nag-pullback siya. Pero nag-50K. So umabot na ng more than 50K kanina si Bitcoin. Ayan. So congrats yung mga investor, laki ng galaw ni Ethereum. Nag 7% yung kanyang galaw. Si Sol 9%. So Bitcoin 49.9, Ethereum 2.6K, at saka si BNB is 326. So the rest, berdeng-berde. So meron ka pa bang hawak na crypto? Mukhang babalik na yata yung 60K si crypto natin. Okay, so balik tayo dito. Pwede na yata ulit mag-trade sa Kaya lang kasi hindi ko rin ma-access si Binance dito. Nakaban na ba sa Pinas? Hanggang March pa naman, di ba? Dito sa Malaysia, ang tagal ng hindi siya ma-access. Maliban na lang kung gagamit ka ng VPN. Ayan, yung sikreto ng Binance. Ayan, so tingin tayo dito sa trending stocks. Unahin po natin si SPNEC. Okay. So finally, nagkaroon po siya ng breakout dito sa long-term na resistance natin. Ayan, so nag-breakout siya. Very good. And then, so nagkaroon tayo ng temporary support. Kala ko, aabot na tayo dito sa 1.1. So 1.14, 1.15. Yung pinaka-support. So nag-up siya 6.03% for today. Meron po siyang net foreign buy na 24.9 million. Ayan. So parang kada yung RSI dahil doon sa
magandang breakout. Hopefully tuloy-tuloy yan kasi ang lakas ng buyer pala natin. Ayan, oh. So merong news dito, si M Green buys more SPNEC. So renewable energy from Meralco pala to. Unit listed power distributor Meralco, MGen, has acquired 2.17 billion shares of SPNEC. So M Green has previously acquired 15.7 billion common shares, representing 31.4% of SPNEC total outstanding shares. So hopefully hindi siya mag-ano ulit Hindi siya magkaroon ng ano ba tawag dito, yung minimum public float ulit na problema kasi bumibili pa rin pala itong si MJ natin para dito kay SPNEC. Okay? So, tinutulak pa rin siya at saka malakas ngayon, no? 24.9 million yung net foreign buy. So, dahil dyan, very good. Good news. Nag-break siya sa lahat, MA9, MA20. So, meron tayong gap. So, lagay natin. Baka fill the gap tayo dito sa 1.29 in the short term. So, marami siyang gap. Gap dito. After nyan, pwede niyang i-fill ulit yung gap dito sa area natin na to. Okay? So, medyo bullish tuloy yung prospect natin dito kay SPNEC for the short term kasi may support nga po ng buying ng investor natin sa kanya, which is si Meralco po natin. Okay? So next, Monde. So malakas din to kasi may overbought na pala siya. Oh. So nasa RSI 82. Ayan, watch out na lang doon. So, ang dami nating stock na nasa overbought level na pero umakyat pa rin si Mondi natin. So after niya mag-breakout and then mag-retest malapit sa MA9. So pataas na siya. At mukhang bago siguro mag-pullback, abot tayo ng 10.9 pesos dito kay Monday. Hopefully umakyat pa siya. So medyo maganda yung galaw niya, halos parabolic na nga kasi araw-araw verde yung galaw nitong si Monday natin. So malakas yung sipa niya tapos kung titignan mo na maigi, yung ating volume dito sa kanya is buhay na buhay si Monday natin. So 13.1 million net foreign buy. So malakas yung tulak niya, no? So diretso. Oh. Ayan, congrats doon sa mga investors kasi mantakin mo yung mula dito sa ilalim niya, di ba? Umakyat na siya ng laki na rin, 66% mula sa bottom kung dito yung average mo sa average line niya na MA100 nasa 20% na rin yung inakyat po ni Monty natin. Okay? So congrats doon sa mga meron sa kanya. So hindi natin nasalutong si Monte. Congrats po kung meron ka kasi maganda yung ginagalaw niya from past few days. Yun nga lang medyo overbought na siya. Okay? Next, Converge. Ito medyo okay naman yung price action ni Converge. Kaso pinuputakti siya ng net sell. So okay siya breakout ulit. 9.8. Kaya lang ayun 67.66 million net foreign sell itong si Converge. Sino kaya ang big investor yon? So malapit na siya dito sa next na resistance which is 10.4. Abot yata to ng in the short term kasi kulang lang kasi talaga to ng foreign buying eh. So anyway, tingnan natin baka bumalik din yan for the coming few days kasi gumaganda yung niya yung price action niya. Meron siyang higher low dito. So ito yung isang low natin sa kanya. Wala pa pala dito pero meron siyang additional na high. Ito yung high natin and then meron siyang another high dito sa current price natin sa kanya. Okay? So anyway, malapit na yan, 10.4. Tignan natin kung mabasag niya for the coming few days. Medyo overbought na rin pala overbought na rin yung pinaka RSI level natin dito kay Converge naman. Okay? So, dami yatang pupullback na yung stocks natin puro overbought na yung mga nakikita natin na galawan. So, kailangan lang talaga foreigners. Ito lang. Batayin na lang natin kung meron siya para magtuloy-tuloy yung ating price action naman sa kanya. Okay? Next. BSC. Maraming may hawak yata kay BSC natin. So, based dito sa galaw niya, hindi na yata kaya ng Fibonacci yung galaw natin sa kanya. Tagus-tagusan na yung galaw niya 0. Okay. So maraming sumalo dito sa 0.6812 malapit dito sa MA20. Nag-bounce siya ng konti pero yung candle kasi natin mapula pa rin. Ayan. So nawala na yata yung mga wind energy project natin dito kay BSC. Negative 1.83% and then 512K net foreign sell. Ayan. So marami na siguro ng shakeout dito kanina
and then nag-bounce siya. So support-wise, okay, sige, pwede siyang support. Tinulak siya, kailangan natin makakita ng green candle para sabihin na lang natin na shake out yung nangyari dito, and then meron siyang flag formation na ginagawa. Otherwise, pag nabutas ulit to bukas, so baka retest ulit dito sa 0.2 yung price action natin. Kasi bigla nawala yung ano, ano ba nangyari sa volume? Nandiyan pa rin siya, no? Ito pa rin siya, oh. So buy din naman to, buy din naman to. Tapos konti-konti lang yung ano, yung sellers natin. So hopefully buhay pa rin to. Kasi nandito pa siya, oh. Hindi pa siya lumalabas. Ayan, baka may additional news ulit itong si ano, CBSC natin. Okay? So yun lang muna. Medyo bearish yung ano, sentiment natin sa kanya. And then si Double Dragon, so yung catalyst po natin sa kanya, so 3 araw na verde na yung kanila, and then mas malinaw na yung breakout niya sa previous resistance dito sa 8.3. So very good, oh. Medyo nagpapakitang gilas si Double Dragon natin kasi nakuha na niya yung kanyang ticker symbol. So 8.8 yung ating next na resistance. Mukhang kakayanin naman niya. Hindi pa naman siya masyadong overbought. Tapos meron din siyang volume. So nag-up siya ngayon is 0.96%, 79K net foreign buy. And then yung catalyst natin sa kanya is ito. Double Dragon secures HBNB's ticker symbol for Hotel 101 Nasdaq. Initial public offering naman. So mag-IPO kasi ito. May date na ba? So wala pa, no? So the Nasdaq IPO will actually be by way of SPAC, special purpose, which is way to raise money. Will use to acquire a business. Once listed, we'll have 2 years to complete acquisition of whatever asset it plans to buy. Okay? So wala pang date na sinasabi. So parang CHP dito, no? Hanggat walang date, pwede umakyat yung price action naman natin. Okay? So yun lang yung sentiment natin sa kanya. And then lastly, so sa mga blue chip holders, yun, oh, ang linaw ng breakout ni DMC natin, ha. Okay, so nag-fill the gap siya dito, nag-breakout, and then on the way siya dito sa taas. So maganda nangyari sa kanya with regards doon sa CHP natin, no? Diretso yung galaw. Laki na, taas na mula dito sa breakout natin is 16, 17% na rin yung inakyat niya. So 2.7% up siya. Kailan net sell malit lang naman. 502K net foreign sell itong si DMC. Kailang overbought yung galaw niya kasi nga marami yung may gusto. Siyempre, pinag-uusapan siya dahil doon kay CHP. Ano ba nangyari kay CHP today? Nagberde ba? O nagberde din siya. Parang si PSC lang, no? Nahirapan din yung pinaka-price action natin sa kanya. Okay? So, congrats dun sa mga meron. 11.8 next na resistance. Hopefully, umakyat pa. So, balik tayo sa PSE. So, andap yung galaw natin. Pero verde pa rin naman siya, di ba? So, umakyat pa rin naman yung price action natin. Yun nga lang mga doji pa rin at saka red candle yung nakita natin dito sa banda taas. So, nonetheless, yung RSI naman natin is paakyat pa rin naman. At saka hindi pa siya overbought ulit, di ba? So, yun yung maganda. So, baka meron pa tayong makita na magandang galawan ng ating mga individual na stocks or etong mga blue chips naman natin. Okay? So, yun lang muna yung ating review for today, Tuesday. So, enjoy the Valentine's Day tomorrow doon sa mga magse-celebrate o kung wala pang Valentine's, naghahanap ng ka-Valentine's. Good luck na lang sa Valentine's Day mo bukas. Okay? So, yun lang. Maraming salamat. Si usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Collaborator na YouTube channel. Join kayo sa group, guys, kung gusto mo. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Money Earners, Twitter, and Patreon. So, mag gusto ng guys sa trading investing sa Philippine market. Salik lang po. So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.